Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, halos 31 oras na translasyon 2026, pinakamahaba sa kasaysayan, dinagsa ng higit 9 milyong deboto. Pag-aalboroto ng Mayon posibleng tumagal ng hanggang 6 na buwan ayon sa FIVOX. Nirelieve na Army Colonel dahil sa umano'y withdrawal of support kay PBBM, tiniyak na mabibigyan ng due process. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Umabot sa halos 31 oras ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ngayong tao, ang pinakamahaba sa kasaysayan ng pista. Dumating ang andas sa Quiapo Church dakong 10:50 ng umaga ng Sabado o 30 oras, 50 minuto at 1 segundo matapos itong umalis sa Quirino Grandstand alas 4 ng umaga ng Biyernes ayon sa mga opisyal ng simbahan. Tinatayang mahigit 9.6 milyong deboto ang dumagsa sa kapistahan ayon sa Manila Public Information Office. Bukod sa pagiging pinakamahaba, itinuring din itong isa sa pinakamakabuluhan at pinakamaraming naitalang aksidente dahil sa mga naputol na lubid, nasirang gulong ng andas at mahigit 1,700 na kasong medikal na naitala kabilang ang 2 nasawi. Sa kabila ng pansamantalang utos na ihinto ang traslasyon sa San Sebastian Basilica dahil sa pagod ng mga responders, ipinagpatuloy pa rin ng mga deboto ang prosesyon hanggang sa makabalik ang Poong Nazareno sa Quiapo Church. Maaaring tumagal ng hanggang 6 na buwan ang kasalukuyang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, nasa ilalim ito ng tinatawag na quiet eruption kung saan naglalabas ng abo at gas ang bulkan ngunit wala pang naitatalang pag-agos ng lava. Kahapon nang naitala ang 150 rockfall events at 90 pyroclastic density currents o uson sa Mayo. Naglabas din ito ng plume na aabot sa 500 metro ang taas. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 3,000 residente sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone ang naidikas, bagamat may ilan pa ring nananatili dahil sa kabuhayan at iba pang dahilan. Tiniyak ng Malacanang na paiirali ng due process sa kaso ni Colonel Odi Monggao ng Army Training Command na narelieve matapos ang umano'y social media post tungkol sa pagbawi niya ng suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siya ring Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakikinig at nagmamatiyag ang Pangulo at hindi mag-uutos ng anumang hakbang na hindi naaayon sa batas. Narelieve si Monggao mula sa training support group ng Army TRACOM at inilagay sa attached o unassigned status upang bigyang daan ng masusing investigasyon. Sa isang Facebook post, kinumpirma ni TRACOM Commander Major General Michael Lohico na voluntaryong muling nagpasailalim sa military control si Monggao at inihayag ang kanyang buong kooperasyon sa investigasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.